Hello sa inyo! Tara, pag-usapan natin ang isang napakalaking halaga, ang 27.7 billion pesos na budget ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang tanong ng marami, saan nga ba talaga napupunta ang pera ng bayan? Sige, himayin natin yan. Pero teka, bago natin silipin ang kabuuan, tingnan niyo muna tong numerong to. Halos 87.11 million pesos. Nakakalula, no? Ano sa tingin niyo ang kinakatawan ng halagang yan? Well, yan lang naman ang average na budget na nakalaan para sa bawat isa sa 318 miyembro ng ating Kongreso kada taon. Kama po ang narinig nyo, halos 90 million pesos bawat isang kongresista. Kaya ang pinakamalaking tanong talaga, saan napupunta ang lahat ng perang yan? Okay, so para maging malinaw, ang total budget na pinag-uusapan natin ay 27.70 bilyong pesos. At sa pagsusuring ito, bubuksan natin yan at hahatiin sa mga pangunahing bahagi para makita natin kung saan ba talaga dumadaloy ang pondo. Itong buong budget na to, simple lang, hinati nila sa tatlong malalaking kategorya ng gastusin. Ito yung paraan nila para iorganisa ang lahat ng kanilang expenses. At eto na nga yung tatlo. Una, yung personal services. Yan yung para sa mga sahod at benepisyo. Pangalawa, yung capital outlays, para sa mga infrastructure, mga kagamitan. At pangatlo, at ito yung pinaka-interesting sa lahat, yung MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Ito yung para sa pang-araw-araw na takbo ng opisina. Okay, so para mas makita natin yung buong picture, tingnan natin kung paano hinati yung pondo sa tatlong yan. I-visualize natin para makita natin kung gaano kalaki yung bawat isa kumpara sa iba. Ayan, kitang-kita, di ba? Grabe yung agwat. Yung MOOE na nasa 18.58 billion pesos ay lampas pa sa doble ng pinagsamang personal services at capital outlays. Dito pa lang mapapaisip ka na, bakit ganito kalaki ang budget para sa mga daily operations? Kaya dito talaga tayong magfo-focus, dito sa 18.58 billion pesos na MOOE. Kasi kung hahatiin mo yan sa mga kongresista, lumalabas na mahigit 58 million pesos bawat isa. So ang tanong ng bayan, saan nga ba talaga napupunta ang pinakamalaking tipak ng budget na to? Para lang malinaw sa lahat, ano nga ba tong MOOE? Ito yung pondo para sa mga pang-araw-araw na gastusin ng isang opisina. Alam niyo na, bayad sa kuryente, tubig, supplies, hanggang sa mga professional services at mga biyahe. Pero dito na nagiging komplikado. Kasi itong MOOE, may mga gastusin na malinaw at transparent tulad ng supplies at utilities na umaabot sa 3.42 billion. Pero may mas malaking bahagi, higit 15 billion, na napupunta sa mga kategoriyang, well, questionable. Kasi yung mga ito, kadalasan walang public disclosure at mahirap hanapan ng resibo. Tingnan nyo tong comparison. Sa kaliwa, yung mga gastusin na madaling intindihin. Sa kanan, yung bilyon-bilyong alokasyon na nagdudulot ng maraming tanong dahil sa kakulangan ng transparency. Ang laki ng financial gray area, di ba? Okay, so let's follow the money. Susundan natin ngayon ang trail ng pondo papunta sa mga specific na items na umani ng batikos at pagdududa mula sa publiko. Simulan natin dito sa 4.18 billion para sa professional services. Ang daming tanong dito, kasama ba rito ang sahod ng mga sinasabing social media consultant o keyboard warrior? Totoo ba yung mga report na binabayaran sila ng cash? At kung lehitimo naman ang serbisyo nila, bakit hindi sabihin sa publiko kung sino sila at anong ginagawa nila? At pakinggan nyo to, ayon mismo sa mga report, ang mga consultant daw ay binabayaran ng cash sa supot o backpack. Grabe, napakalayo niyan sa standard financial procedure at lalo lang talagang nagpapalakas ng duda tungkol sa transparency. So, paano ba tayo napunta sa sitwasyong ito? Ganito yung takbo ng pangyayari. May initial proposal, tapos biglang-bigla lumubo ng 7.83 billion ng MOOE sa isang substitute bill nang walang public consultation. Nang may mga kongresistang nagtanong para humingi ng detalye, ang naging sagot sa kanila, huwag na kayong magtanong. At hanggang ngayon, yun, malabo pa rin ang lahat. At ito mismo ang direktang sinabi niya ni Congressman Leandro Leveste. Ang testimonya niya ay nagpapakita na sa loob mismo ng Kongreso may pagtutol na maging transparent sa paggamit ng pondo. Pinapatahimik yung mga gustong magkaroon ng linaw. So para mas maintindihan natin, i-breakdown natin yung math.
Sa 87.11 million na alokasyon bawat kongresista, ang estimate ay nasa 17 million lang ang direktang natatanggap bilang basic MOOE na may malinaw na papeles. Ang ibig sabihin niyan, may natitirang mahigit 30 million bawat isa o isang dambuhalang 10 billion sa kabuuan na walang malinaw na dokumentasyon. Okay, ang laki ng problema, no? Pero ngayon, ilipat natin yung usapan sa mga posibleng solusyon. Ano bang mga hakbang na hinihiling ng publiko at ng ilang mambabatas para magkaroon ng pagbabago? Basically, 3 lang naman ang hinihiling para maging transparent. Una, full disclosure. Ibig sabihin, ilabas ang detalyadong breakdown ng lahat ng gastos. Pangalawa, liquidation ng resibo. Simple lang, asan ang resibo? At pangatlo, identification of all consultants, para malaman natin kung sino ang binabayaran at para saan. At ito ang pinakasentro ng lahat. Ang isyong ito ay tungkol sa accountability. Simple lang ang prinsipyo. Ang pera ng bayan ay dapat para sa bayan at karapatan ng bayan na malaman kung paano ito ginagamit, bawat sentimo. Kaya sa pagkatatapos, iiwan namin sa inyo ang pinakasentral na tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Saan nga ba talaga napupunta ang 18.58 bilyong pisong muwe ng Kongreso? Isang tanong na dapat nating lahat patuloy na itanong.